Magandang araw mga bata! Nandito na naman si Maestra mo upang gabayan ka sa iyong module. Ang asignatura natin ngayon ay Mathematics para sa ikalawang baitang. Tayo na ay nasa Quarter 3, Week 7. Narito ang ating kasanayan. Compare similar fractions using relation symbols. Arranges similar fractions in increasing or decreasing order. Tayo muna at magbalik tanaw sa ating nakaraang aralin. Isulat ang angkop na fraction ng nakakahon. Ang tamang sagot ay mahusay kung ganito rin ang iyong naisulat, 1/3. Ikalawang bilang, isulat ang angkop na fraction ng nakakahon. Ang fraction ay mahusay, 2/6. Ikatlong bilang, isulat ang angkop na fraction ng may kulay na bahagi. Ang fraction ay 1/8. Mahusay kung ganito rin ang iyong sagot. Ika-4 at ika-5 bilang, ikahon ang similar fraction sa bawat bilang. Ang tamang sagot sa number 4 ay mahusay kung ganito rin ang iyong sagot, number 5. Magaling! Ang ating unang aralin ay comparing similar fractions. Ano ang similar fraction? Ang similar fraction ang tawag sa pangkat ng mga fractions na magkakatulad ang mga denominator. Sa paghahambing ng similar fractions, ang fraction na may mas malaking numerator ay mas malaki ang halaga o value. Ginagamit natin ang mga simbolong greater than, less than, at equal upang maihambing natin ang mga halaga ng bawat isang fraction sa isang set ng similar fractions. Greater than ang simbolong ginagamit kung mas malaki ang halaga ng nasa kaliwa. Less than naman kung mas maliit ang halaga ng nasa kaliwa. Equal naman ang ginagamit kung pareho o pantay ang halaga ng inihahambing. Halika at pag-aralan natin ang paghahambing ng similar fraction sa pamamagitan ng word problem. Sundan ang aking babasahin. Si Delia ay may tsokolate. Ibinigay niya ang 1/3 ng kanyang tsokolate kay Leia at ang natira kay Linda. Sino ang nakatanggap ng mas malaking bahagi? Ang larawan ay nagpapakita ng tsokolate na natanggap ng dalawang bata. Madali nating malalaman kung sino ang nakatanggap ng mas malaking bahagi ng tsokolate sa pamamagitan ng paghahambing sa shaded parts. Ang fraction na 1/3 at 2/3 ay pareho ang denominator. Ang tawag natin sa fractions na ito ay similar fractions. At dahil pareho sila ng denominators, ang numerator lang ang paghahambingin. Dahil ang 1 ay mas mababa sa 2, ang 1/3 ay mas mababa sa 2/3. Maaari nating isulat ang less than. 1/3 is less than 2/3. Sa makatwid, si Linda ay nakatanggap ng mas malaking bahagi ng tsokolate kaysa kay Leia. Narito ang isa pang halimbawa. Sina Aya at Lisa ay mahilig kumain ng pizza. Kahapon, 7/8 na parte ng pizza ang nakain ni Aya, samantalang 6/8 na parte ng pizza ang nakain ni Lisa. Sino sa dalawang magkapatid ang mas marami ang nakain na pizza? Tingnan ang larawan. Ang kinain ni Aya ay 7/8.
narito ang parte ng kanyang nakain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 8. Narito naman ang kinain ni Lisa. 6 8. 6 na bahagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 8. Tingnan ang denominators. Dahil pareho ang mga ito, ang numerators lang ang paghahambingin. Ang 7 ay mas malaki sa 6. Kaya, ang 7 8 ay mas malaki sa 6 8. Maaari nating isulat, 7 8 is greater than 6 8. Narito ang isa pang halimbawa. Paghambingin ang bahagi ng pakwan na kinain ni Ara at Yen Yen. Si Ara ay kumain ng 1/8 ng pakwan. Samantalang si Yen Yen naman ay isa din ang kinain nito. Pansinin ang larawan. Ito ay may parehas na denominator. Pansinin na pareho o pantay ang kinain ng dalawa. Kaya naman, ang 1/8 ay pantay ng 1/8. Maaari nating isulat, ang 1/8 is equal to 1/8. Sunod naman nating pag-aaralan ang ordering fractions. Sa pagsasaayos ng similar fractions, paghambingin lamang ang mga numerators mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki o mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit na halaga. Tingnan. Ayusin ang similar fractions sa ibaba mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki o ascending order. Tingnan ang mga numerators. Ganito ang ayos ng mga fractions mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki o ascending order. Ang mauuna ay 1/6. Ito ay susundan ng 2/6. At susundan ng 3/6. At ang huli ay 5/6. Ayusin ang mga similar fractions sa ibaba mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit o descending order. Tingnan ang numerators. Ganito naman ang ayos ng mga fractions mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit o descending order. Ang mauuna ay 5/6. Susundan naman ng 3/6. Ang susunod ay 2/6. At ang pinakamaliit ay 1/6. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Unang gawain, kulayan ang parte upang maipakita ang ibinigay na fraction at paghambingin gamit ang simbolong greater than, less than, o equal. Para sa unang bilang, narito ang tamang sagot. Mahusay kung ganito rin ang iyong ginawa. Para sa ikalawa at ikatlong bilang, ang tamang sagot ay mahusay kung ganito rin ang iyong mga naging sagot. Para sa ikaapat at ikalimang bilang, ganito rin ba ang iyong ginawa? Magaling! Ngayon naman, ayusin ang mga fractions mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki o ascending order. Ganito rin ba ang iyong ginawa? Mahusay! Ayusin ang mga fractions
mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki o ascending order. Ganito rin ba ang iyong ginawa? Magaling! Ayusin ang mga fractions mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki o ascending order. Ang tamang sagot ay mahusay kung ganito rin ang iyong sagot. Ayusin ang mga fractions mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Narito ang tamang sagot. Magaling! Ayusin ang mga fractions mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit o descending order. Ang tamang sagot ay magaling kung ganito rin ang iyong naging sagot. Tandaan, sa paghahambing ng similar fractions, mas malaki ang fraction kapag mas malaki ang numerator. Ginagamit ang mga simbolong greater than, less than, at equal sa paghahambing ng similar fractions. Greater than ang simbolong ginagamit kung mas malaki ang halaga ng nasa kaliwa, samantalang less than naman kung mas maliit ang halaga ng nasa kaliwa. Equal naman ang ginagamit kung pareho o pantay ang dalawang halaga. Sa ordering similar fractions, paghambingin lamang ang mga numerators kung mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki o mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit na halaga. Sagutan ang pag-alam sa natutuhan. Sagutan ang pangwakas na pagsusulit. Sagutan ang pagninilay. Lagyan ng check kung nagawa mo ang mga sumusunod. Binabati kita sa ipinamalas mong husay at galing. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na para updated ka sa mga i-upload na video. Abangan ang susunod na video sa mathematics. Hanggang sa muli! Paalam!